Praise, ayan, hello po. Rinig niyo po Hi, ako? sir. Yes, sir. Loud and clear. Praise Yes po. God. Ayan, thank you, Lord. Pray po muna tayo. Let's pray po. Aming Ama, Diyos na buhay, patuloy, Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa gabing ito na ipinagkaloob mo. We thank you, Lord God, sa araw na ito, Panginoon, na makapag-OBS nga po kami, Lord God, and we thank you, Lord, sa mga pagpapala, Panginoon, na ibibigay mo, Lord, sa bawat isa sa amin. I-bless mo nga po ang mga nakikinig, Panginoon, and we thank you, Lord God, sa mga gagawin mo po sa buhay namin, Lord God. Mangusap ka po sa mga puso namin, Panginoon, at baguhin mo po kami, Lord God, at tulungan mo kami, Panginoon, at talagang marinig namin, malaman, Panginoon, ang kalooban mo nga po, Ama, sa mga buhay nga po namin. Kaya we thank you, Lord God, for everything. Kindly seal us, Lord God, even our prayers with your most precious blood. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Kaya ayun po. Ayan, welcome po sa lahat. Ayan, nag-message na po si Paul. Ayan. Ayan, sa ano po, wala po tayong question. Hindi nagtanong si Pastor sa akin. Pero ayun nga po, ang nilagay ko po kasi dyan sa PowerPoint. Okay lang po, Pastor, kahit ano na po, i-flash na po yung unang slide po. Ayan. Diyan nga po sa tanong ko diyan, nakalagay yung do you have time? Kasi nga po, 'di ba, sa panahon po natin ngayon, marami pong mga tao yung parang tinatanong natin sila kung may oras ka ba, kung pwede ka bang ma-meet sa oras na 'to, yung mga gano'n pong bagay. Kasi ito nga daw pong panahon na ito natin, sobrang busy na daw po ng mga tao. Ayan, sobrang busy na sa mga panahon na parang yung hindi nga po natin sila makausap o kaya makasama kasi napakadami daw pong ginagawa ng mga tao. Pero meron nga po diyaan, kaya ngayon ang tanong ko nga po kung meron po kayong oras, hiningi ko lang po ang ilang oras ninyo, 'di ba, o minuto lang naman po para nga po sa ating OBS ngayong araw. Kaya po sa next pong slide diyan, alam niyo po ba meron pong kwento dito ng tatay at yung anak nga po. Ito pong tatay kasi sobrang busy na nga po niya, 'di ba? Kaya nga po nasa bahay siya, nagtatrabaho po siya work from home. Kaya po itong anak na 'to, napatanong po siya sa tatay niya. Sabi niya sa tatay niya, sa Tagalog na lang po, sabi niya, "Pa, ilang oras po yung sa isang oras po magkano yung sinasahod mo?" Yung isang oras niya daw magkano? Sabi niya nga dun nga sa English nga po sabi doon, "How much do you earn in 1 hour?" Tapos sabi nga po nung tatay, $100. Ayan. Kaya maya-maya napaisip yung anak. 'Di nag-isip muna siya. Tapos yung mag-isip, maya-maya po nagsabi siya sa tatay niya na ano, Dad, can I lend or borrow po, can I borrow daw ng $50? Tapos nagulat yung tatay niya na, naisip ng tatay niya po na, kaya mo tinanong yung sahod ko para mangutang ka lang sa akin. Tapos ayun, parang nagalit po yung tatay, kaya sabi niya po, nagtatrabaho ako kaya wag ka na munang abala, umakyat ka dun sa kwarto mo at manahimik ka muna or matulog nga po, gano'n, magpahinga muna. Tapos dahil nga po busy siyang magtrabaho, kaya maya-maya po, nagtatrabaho na nga po siya, 'di ba? After po nun, nung mga bandang hapon na o tapos na siyang magtrabaho, napaisip po siya. Sabi niya, "'Di naman mahilig manghingi yung anak ko ng pera. 'Di naman yung madalas nagsasabi sa akin kung anong kailangan niya. Kaya baka kaya siya nanghihiram kasi importante 'yon." Kaya po ang ginawa niya, umakyat siya dun sa kwarto ng anak niya at sinabihan niya yung anak niya, inabot niya yung $50 nga po na hinihiram ng anak niya. Tapos maya-maya, di tuwang-tuwa po yung bata kasi inabot ng tatay yon. Tapos binuksan niya po yung pillow niya, tapos meron po dong mga barya, may mga buo pala, may mga dollars po doon. Tapos po, kinuha nung anak, binilang niya isa-isa, tapos inabot niya sa tatay niya. Sabi niya, "Pa, bukas po, pagtapos po ng trabaho niyo, okay lang po ba na hiramin ko po yung isang oras niyo? Ito po yung $100. Ayan, dahil nakumpleto niya na yung $100 na yon. Kaya dun nga po sa kwento na yon, minsan nga po, di ba, naiisip natin na yung oras hindi naman to mahalaga, parang yung oras hindi naman natin yun kailangan. Minsan po, di ba, may mga taong yung hindi po nila pinapahalagahan yung mga kasama nila sa bahay, yung hindi po nila iniisip na pala, na mahalaga pala po ang bawat isa. Kaya nga po ngayon, 'di ba, diyan sa kwento na 'yan, napaisip po ako na si Lord po kaya, ilan ilan po kaya sa atin yung tinatanong niya kung puwede bang mahingi yung oras natin, 'di ba? Yung mga gano'n pong pagkakataon. Kaya habang binabasa ko po 'yan sa Facebook, nagawa ko po 'tong message na 'to, ayan, kaka-Facebook ko po. Hindi po, pero ayun nga po, naalala ko po kasi yung bagay na 'to. Kaya nga po, dahil diyan, ang title po nito ay, "How much time do you have?" Ayan, how much time
do you have? Ilang oras daw po ba ang meron tayo? Ayan. At sabi nga, 'di ba, pag tinanong po tayong lahat, meron po ba dito special? Meron po ba dito yung oras niya extended o kaya yung oras niya po 25 hours sa isang araw, 'di ba po? Hindi naman po, same lang po lahat. Pero magugulat po talaga tayo na lahat naman pare-parehas lang ng oras, pero may makikita kang mga tao na sobrang busy, 'di makapagbigay ng oras, 'di ba po? Kahit nga po sa pamilya natin o kaya nga po sa Panginoon. Kaya nga po sabi po diyan sa next na slide, sabi po, time is, sabi po dito, important because you can sabi diyan, because it is a limited resource, 'di ba? Sobrang limitado ng oras and we can use it to organize our lives and improve our productivity. Kaya nga po may mga tao talaga ayaw po nilang nasayang sana hangga't maaari yung oras nila. 'Di ba po? Lalo na po kapag sumama tayo or parang nag-join tayo sa mga businessman nga po, 'di ba? Hangga't maaari ayaw po nilang nale-late yung mga ka-meet up nila, 'di ba? Hangga't maaari ayaw nilang sinasayang yung oras nila. Para sa kanila po, napakahalaga nun. At alam niyo po, para sa Panginoon din, napakahalaga ng oras po natin. Kaya mamaya makikita niyo po na lahat po pala tayo may kanya-kanya tayong, may oras talagang ibinigay sa atin ang Panginoon. Kaya hindi po talaga natin pwedeng sabihin na saka na lang ako attend ng OBS saka na lang ako magisimba pag may oras na ako. Kasi ang totoo, lahat po talaga tayo may oras. Okay po? Kaya sabi din po diyan, time is, sa next na slide po, sabi po, time is free. Ayan, wala naman po siguro sa ating nagbabayad, 'di ba? Na sino bang dito nagbabayad ng oras, 'di ba? Wala naman po siguro. Pero sabi dito, but it is priceless. Ano 'yun, libre 'yun, pero priceless 'yun. Hindi mo po 'yun kayang bilhin, hindi mo to kayang yung walang worth na pera para doon sa oras na 'yun. At sabi po dito, you can't own it. Hindi niyo rin po 'yun puwedeng angkinin, but you can use it. Pero puwede po natin magamit yung oras. Sabi po diyan, you can keep it, hindi niyo po 'yan puwedeng itago, but you can spend it. Puwede niyo po 'tong gamitin, 'di ba po? Once you've lost it, you can never get it back. Na kapag po dumating na yung time na tapos na 'yun, it's already done, 'di ba? Na ano na 'yun, na parang nalipas na, lumipas na po, 'di ba? Hindi na natin puwedeng maibalik ang oras. Kaya ayun po yung sinasabi niya diyan. Kaya nga po dito sa una natin, sa number 1 po natin, tinuturuan po tayo na tatlo lang naman po ito. Paki-next na po ng slide. Ayan, nakalagay po diyan sa number 1 na learn to number your days. 'Di ba nga po sa Bible, may sinasabi po ang Psalms 90:12. 'Di ba po sabi doon, so teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom. Tayo pong lahat ng mga tao, alam ko kahit naman po sino sa atin, 'di ba? Lagi po nating iniisip na dapat yung araw ko, maging productive, yung araw ko dapat maging kagamit-gamit po ito, 'di ba? Wala naman po sigurong nagnanais sa atin na, "Ay, gusto ko yung araw ko masayang lang." Ay, gusto ko kahit nga po 'di ba sa mga nagtatrabaho, ayaw nila ng inaabala po sila. Kaya nga po yung kwento kanina, 'di ba, yung batang nagtatanong sa tatay niya, 'di ba, na parang sabi niya, "Sige na, nak, maano ka, umakyat ka muna, wag mo muna akong gambalain." Kasi ang totoo po, gusto natin maging fruitful po sana, maging kagamit-gamit. Kaya nga po diyan sa kwento na 'yan, 'di ba, diyan po sa Psalms 90, ayan po yung prayer ni Moses. Na sabi niya, 'di ba, "Teach us to number our days that we may apply our hearts unto wisdom." Na gusto niya nga po talaga na Lord, turuan mo po kami, 'di ba? Na parang hindi sana masayang yung araw po namin, na talagang namin, yung talagang i-keep namin sa mga puso namin, maging kagamit-gamit nga po. At lahat po tayo, hangga't maaari, gusto po talaga natin ang oras natin talagang, kaya nga po yung mga tao, 'di ba, nagkaplano sila sa gantong edad ko, sa gantong panahon, 'di ba, graduate na dapat nagtatrabaho na, dapat meron ng gantong bagay, dapat ito na mga ginagawa. At pag Kristiyano ka, 'di ba, meron ka talagang sineset na goals na dapat kapag ganito na ako kay Lord, ito na yung mga ginagawa ko para po sa Kanya. Kaya nga po sabi ito, ang ibig sabihin ng teach us to number our days, prayer daw po yan na ma-increase nga daw po yung awareness niya saan? Sa kaiklian ng buhay. Kasi ang totoo po, life is short po talaga. Wala po makakapagsabi sa atin dito na napakahaba pa ng buhay. Siguro po yung mga bata na sabi nila yon, pero pag umedad ka nga po, parang pag umedad ka ng 30, may isip mong napakaikli na ng buhay, parang ang dami ko pang gustong gawin kay Lord. Kaya parang naisip mo, sayang yung mga panahon ng mga nauna pa, yung mga ganun pong bagay. At sinasabi rin po dito na hindi rin daw po ito pero ito daw ay, sabi niya dito, hindi to mathematical count kung gaano daw kadami yung araw. Hindi nagsasabi ng ganun sa verse na yan. Kundi ang sinasabi dito, a request for help
on using, sabi po diyan, our time wisely. Na ang gusto niya sa prayer na yan, na Lord, tulungan niyo po kaming magamit ko po yung oras ko, 'di ba, wisely. At di natin po alam sa labas, 'di ba po, sa mga tao sa labas o ilan dito sa atin yung inaaksaya pa po yung oras niya. Ilan po dito sa atin yung nagsasabi pang marami pang panahon. 'Di ba po, may mga pagkakataon nga po sa mga bata, lagi nilang sinasabi na saka na lang po ako magpapaka-active sa church kapag matanda na po ako, kapag po nagtatrabaho na ako, graduate na ako, yung mga ganun pong bagay. Pero ang totoo, lahat po talaga tayo, meron po talagang, yung sasabi nga pong bawat stage, bawat season ng buhay mo, talagang may tinuturo sa'yo si Lord na sana hindi masayang yung araw nga po natin. At sabi dito, yung that we may gain, sabi po diyan, a heart of wisdom, ito po yung understanding. Ito naman po ang karunungan o kaalaman, di ba? Sabi po dito, yung pagkaunawa na napakaikli ng buhay. Kaya dapat nga daw po, ngayon pa lang, mag-decide ka na. Ano yung mga gusto mong gawin, di ba? Ngayon pa lang, isipin na po natin na dapat di tayo nag-aaksaya ng oras, di ba po? Na parang dapat yearly nga po ng buhay natin, di ba? O kahit yung iba, monthly nga po, di ba? Meron silang monthly na goals, di ba po? Na ito yung plano namin gawin by the Lord's will, di ba nga po? Kung kalooban ni Lord, ito po yung mga gagawin namin. Sabi po dito, binigyan po tayo sa next slide po, may tatlo po dyan tungkol sa teach us to number our days. Yung prayer nga po na yan ni Moses. Sa next slide po, sabi dyan, God provides wisdom to help us live each day with eternity in mind. Na kung saan, lahat po kasi tayong mga tao, di ba po, ang totoo talaga, meron talagang inilagay po sa puso natin ang Panginoon. Kaya nga po, di ba, yung mga bata, kapag po tinuruan sila, pag tinanong din sila, kilala niyo ba ang Diyos? Di ba parang nasagot sila, ay opo, ayun po yung Panginoon, siya po yung tagapagligtas. Di ba parang kilala po nila yun kasi talagang dinesign po talaga tayo ng Panginoon na talagang magkaroon tayo ng longing sa Kanya, na meron talaga tayong idea pagdating po sa Diyos. Kaya nga po minsan parang napapaisip po tayo na, totoo ba, hindi niya ba talaga kilala si Lord o hindi niya lang po talaga kinilala? Kaya po dyan sa number 1, nakalagay po dyan, wisdom about God's eternal nature. Na ang totoo po, si Lord talaga, di ba, eternally, siya ay Diyos, sabi nga po dito, at hindi siya nagbabago. Alam niyo po sa Psalms 90, dyan nga po sa prayer na yan ni Moses, di ba, sinasabi dito na meron daw mortal limitations ang tao, pero ang Diyos wala. Tandaan po natin na sabi nga po 'di ba dun sa Psalms 94 verse 4, sabi po doon na yung ano nga daw po, yung ano mo nakalagay, yung 1,000 years nga daw po sa atin, 'di ba? Parang ay one day lang po 'yon. Pansinin niyo po, 'di ba, napakahaba na araw para sa atin, pero sa Panginoon isang araw lang po iyan. At sinasabi nga rin po dito, 'di ba, na parang ano lang 'yan, parang dadaan lang talaga 'yan sa Panginoon. Kaya nga po sa atin lahat, dapat po talagang iniisip natin na bawat araw natin napakahalaga nito. Parang minsan yung OBS po, 'di ba, Monday lang po 'yan. Pag kina-Tuesday yan, pag ni-miss out natin yan, wala na, hindi mo na po yan mapapakinggan. Pero paisig kasi may record nga po, 'di ba? Pero mas maganda sana kung napakinggan niyo po talaga ng live 'to, kasama po namin kayo dito, 'di ba po? At kunwari po, kahit po yung mga prayer meeting na mini-miss out po natin, yung mga prayer marathon na lagi po nating iniisip na may Thursday pa naman next week, 'di ba po? Pero iba po yung message sa araw na 'to, 'di ba? Kaysa sa next week nga po, 'di ba? Kaya sobrang napakahalaga po ng bawat araw. Kahit nga po ang pagbabasa ng Bible, araw-araw talaga 'yun binabasa. Kasi hindi natin alam na sa araw pa lang 'yun, kailangan po natin, 'di ba, yung message na 'yun. At kung hindi po tayo nagbasa ng Bible, inisip natin na baka pinabayaan na ako ni Lord. 'Di ba po, kaya may mga pagkakataon na nakakatawa pong isipin 'pag may mga taong nagsasabi po na ano, "Ay baka ano, bakit kaya tahimik si Lord, baka hindi niya na ako mahal, ba't kaya parang walang message si Lord po sa akin." Parang may mga gano'n po tayo, pero ang totoo, bawat araw meron po. Kasi ang bawat araw para sa Panginoon napakahalaga po niyan, naiintindihan po natin? Kaya po sabi dito, tandaan po natin na madalas daw po kasi we focus too much sa mga struggles natin, sa mga temporary na goals natin, pero meron po tayong eternal na Diyos, di ba po? Ang katotohanan, tayo pong mga tao, limited lang po yung alam natin, di ba po? Limited lang yung naiisip natin, pero sa Diyos po talaga namang talagang nagsasurpass lahat ng bagay na yan.
Sa atin po, madalas nagpo-focus lang tayo or nagse-settle na lang po tayo for those temporary things. Pero ang totoo, meron pong eternal. May eternal pong buhay, may eternal po tayong, yung sinasabi nga po na life after this nga po. Kaya sabi po diyan, dapat daw po ang gawin talaga natin na talagang mas alamin ano yung plano ni Lord sa buhay natin, ano kaya yung gustong ipagawa sa atin ni Lord. Sabi po kasi dito, God's timing and ways surpass our own. Tandaan niyo palagi po na talagang si Lord po never po siyang na late, at hindi rin naman po siya early. Yung sinasabi nga, Lord, ang aga mo naman po pinagawa to sa akin. Hindi po ganun. Kasi ang totoo, on time po lagi ang Panginoon. Tayo lang po yung nag-iisip nun kasi hindi natin alam ano yung ways ni Lord. Pero pag once nga daw po na nakinig tayo, nag-focus tayo kay Lord, talagang sinunod natin siya, makikita natin, ay, tama lang po pala Lord yung pinagawa niyo po sa akin na gantong panahon. Yung mga ganun pong bagay. At sabi nga po dito, di ba, ang focus po talaga ni Lord sa atin, sabi po na, ay ayan po pala nakalagay dyan, our earthly lives are full of limitations. Tandaan po natin yan, na ito pong buhay natin ay limitado lang po. Limitado lang ang kaya mong gawin. Limitado lang ang kaya mong puntahan, di ba po? But God's power is boundless, His timeline is infinite, and His purpose are everlasting. Kaya ayan po yung tandaan nating palagi, di ba po, na oo, tayo limited lang kaya mong gawin, pero meron tayong unlimited na Diyos po. Kaya yung mga naiisip po natin, di ba, na ito, temporary lang to, pero kay Lord, di ba, kung ibibigay po natin yan kay Lord, lahat ng ginagawa mo ngayon, it is for eternal po na na yung doings nga po natin. Ayan po yung number 1. Sige po, sa next slide po, nakalagay po dyan kung ano pa po yung binibigay ni Lord na wisdom each day sa atin with eternity in mind, wisdom about sin and forgiveness. Alam niyo po ba na hindi po si Lord na yung parang hindi po siya na-shock na nagkasala po yung tao, hindi po siya nabigla na, bakit kayo nagkamali? Ginawa ko yung perfect, di ba po? Alam ni Lord yung mga bagay na yan. Alam ni Lord na ang tao talaga namang, yung sabi nga po, di ba, na kailangan talaga ng tao ang Diyos, na helpless po talaga tayo kung wala po si Lord. Kaya po tinuro sa atin ngayon ng Panginoon na yung about nga po sa kasalanan, ano yung kayang gawin ng kasalanan, di ba? Pag binasa po natin ang Bible, makikita po talaga natin na talaga yung kasalanan, ang gusto niyan, sirain po talaga ang tao. Di ba? Ang kaaway, ang gusto niya talaga, mamatay, di ba? Patayin yung tao, sirain yung buhay, di ba? Pero meron pong tinuturo ang Diyos patungkol naman po sa forgiveness. Na lahat nga daw po ng nagkasala, di ba? Sabi doon, pag humingi tayo ng tawad sa Panginoon po, pinapatawad niya po tayo. Tandaan po natin na sabi dito may mga pagkakataon po na naiisip natin na, Lord, ano pa ba? Okay pa ba yung ko? Okay pa ba ako? Di ba minsan may mga inisip tayo na, Lord, ang dami ko na pong kasalanan. Pero alam niyo po, hindi po nagugulat si Lord sa mga nangyayari sa buhay po natin. Sabi nga po dito sa kasunod nga pong verse, sa verse 8 po dyan sa Psalms 90, hindi ko na po nilagay. Sabi po dito, you have set our iniquities before you, our secret sins in the light of your presence. Sabi po dito, alam ni Lord ang mga kasalanan natin at alam ni Lord na sa atin po, in our human nature, di ba? Ano daw po talagang, meron talagang tinetest po sa buhay natin, di ba? Kaya mga pagkakataon nga po yung sinabi po ni Apostle Paul, di ba? Sabi niya, yung mga ayokong gawin, nagagawa ko, pero yung mga gusto kong gawin, yun yung mga hindi ko nagagawa. Yung parang sinasabi, minsan ganun po sa atin, di ba, na Lord, magbabago na po talaga ako. Lord, ito na po talaga yung gagawin ko. Pero ang nangyayari, di ba, pag nag-fail ka, iniisip po natin na baka wala ng pag-asa. Pero tandaan niyo po, lagi niyo pong alalahanin na hangga't may buhay, meron pong pag-asa. At hangga't nandyan po, di ba, naniniwala, nakakapit ka pa rin, na kumakapit pa rin po tayo sa Panginoon, meron pong pag-asa. Kaya po napakahalaga ng buhay na talagang inilaan para po sa Panginoon. At sabi nga po, alam niyo po ba walang naitatago na kasalanan sa Diyos? Alam niya po ang lahat. Kaya nga po ibig sabihin, kung alam po ni Lord ang bagay na yon, bakit po tayo nagtatago pa? Bakit po tayo nalulugmok sa bagay na kung hiningi natin ng tawad po kay Lord, sabi po diyan, pinatawad niya na po tayo. Kaya ayan po ang wisdom about po sa sin and forgiveness. Sabi nga po dito, ayaw ni Lord na lang daw po, yung dumihan lang tayo ng mga kasalanan natin, di ba? Na parang talagang dun ka lang, yung araw-araw mong pamumuhay, inisip mo lang na makasalanan ka. Pero sinasabi po dito, through belief and the power of the Holy Spirit, God desires to transform our character to likeness of His Son, Jesus. Kaya ayan po, natandaan natin na yung sasabing teach us to number our days, binigyan tayo ni Lord ng wisdom about sin and forgiveness. Kaya i-claim natin ang pagpapatawad ng Diyos, diba? At the same time, diba,
ba? Wag naman din po natin talagang gamitin na excuse na ang Diyos sa pagpatawad kaya tayo naman po todo gawa naman tayo ng mga mali, 'di ba, na alam po nating nakakasakit po sa Panginoon. Tandaan po natin na ang kasalanan po, 'di ba, ano, yung parang ito yung nagdudurog po ng puso ng Diyos, 'di ba? Parang 'pag tatanungin natin, kailan kaya umiiyak ang Panginoon, 'di ba? Ayun yung everytime na nagkakasala tayo, everytime po na nire-reject natin ang Panginoon po, 'di ba? Parang alam natin na nalulungkot po ang Diyos. At ito nga po yung bagay na naalala ko kapag may mga taong nagsasabing malungkot po kasi ako ngayon eh. Parang minsan, kapag Kristiyano ka tas malungkot ka, ibig sabihin kasi baka ano, nararamdaman mo yung lungkot nga ng ano ng Diyos kasi alam ni Lord na hindi ka kasi ganyan eh. Alam ni Lord na ano eh, kaya ka nalulungkot kasi lumalayo ka sa akin, 'di ba? Kaya yung mga gano'n po, kaya sabi po kasi kahit nga po sa verse ng Bible, 'di ba, yung sinasabi na, "The joy of the Lord is our strength." Kaya alam mo kapag masaya ang Panginoon, 'di ba, talagang ang lakas mo, ang sipag mo, 'di ba, na gawin yung mga pinapagawa ng Diyos sa buhay po natin. Naintindihan po? Kaya pangatlo naman po, sabi po dito, wisdom about our purpose. Ayan, tayo po ba nasabi niyo na po ba ano ang purpose niyo sa buhay? Ayan, may mga nagtanong na po ba na, "Lord, ano po ang plano niyo po sa akin?" Tandaan niyo po, lahat po tayo nung nabuhay tayo, 'di ba, nung ipinanganak ka, meron na pong plano ang Diyos sa buhay mo. Hindi lang po ikaw para umupo diyan, mabuhay, yung sinasabi nga pong mabuhay tas mamamatay din, 'di ba, hindi lang daw po gano'n kundi meron talagang special na plan si Lord po sa buhay po natin. At sabi nga po sa verse ng 17, "May the favor of the Lord," Psalms pa rin po ito, Psalms 90. Sabi po diyan, "May the favor of the Lord our God rest on us." Sabi niyan, "Establish the work of our hands for us." At yes, sabi niya, "Establish the work of our hands." 'Di ba yung laging yung sabi niya nga po diyan na, "Lord, lahat po ng hahawakan ng kamay ko, pagpalain niyo po." 'Di ba? Na parang yung plano talaga po ni Lord sa atin, napaka-great po talaga. Yung plano po talaga sa atin ni Lord talagang sobrang ganda po talaga. At sabi po doon, kung talagang i-claim lang po natin, panghahawakan po natin ito, 'di ba po? At sinasabi nga rin po na ang ano po, yung pagsasabi nga po ng numbering our days, sabi diyan, it encourages us to think more about our goals. Na kapag po nag-pray pala tayo na, "Lord, ano," yung parang sinasabi po natin na ano, to number our days, 'di ba, na talagang tulungan niyo po kaming magamit 'to para sa'yo. Talagang siniset po natin tsaka iniisip natin ano yung mga goal natin para kay Lord, ano yung mga gustong ipagawa sa atin po ni Lord. At makikita niyo po, 'di ba, using our time effectively, kapag ginagamit niyo po ang buhay niyo, ang oras niyo, 'di ba, ng talaga namang fruitful sa Panginoon, ma-accomplish or magagawa daw po natin ang lahat ng iyon. At lahat po tayo, 'di ba, ang totoo, gusto po natin lahat na maging successful na tao, tama po? 'Di ba? Ayaw naman po siguro natin na parang ano, laging failure, laging ganito na lang yung gawin natin. Ang gusto natin, 'di ba po, talagang ano, mag-succeed tayo sa lahat ng mga bagay-bagay nga po, 'di ba? Katulad nga po ng mga estudyante, bakit sila nag-aaral ng mabuti? Kasi plano gusto po nilang makamit, 'di ba, yung pangarap po nila sa buhay. At gano'n din po tayo sa Panginoon. Kung talagang nakikita yung sa buhay mo na talagang inuuna mo si Lord, kasi gusto mo talaga ang plano mo sa buhay mo, 'di ba, maparangalan ang Diyos sa buhay mo nga po. At sabi diyan, if we plan our days the objective of loving God, ito po with the objective of loving God, kapag po plinano natin yan sa buhay natin, then He will teach us how to serve Him well. Kapag po lagi, pag sinabi mo na kay Lord na, "Lord, from this day now on," 'di ba, maglilingkod na po ako sa inyo, mamahalin ko po kayo, 'di ba, tuturuan tayo ni Lord paano maglingkod, paano kakikilos para sa akin. At sabi nga po dito, we learn to trust His timing and His process for result. Tandaan po natin ha, meron pong process yon. Hindi pwedeng pagkasabi mong, "Lord, maglilingkod na po ako." Tas ayun na agad, 'di ba? Hindi po yun magic. Kundi sabi doon, learn from sabi po, wait for His timing and learn to trust Him always. At sabi nga po dito, if with God's help, nandyan po yan sa PowerPoint. At ayan, ito po pala binabasa ko. A peaceful rhythm to accomplish His work forms in us. Ayan po At sabi dyan, His rhythm of work embraces rest, not stress. Ayan, kaya kung ginagawa mo ang plano ni Lord, hindi ka makikitang stress, 'di ba? You are resting in the place, in the side, beside, 'di ba? Our Lord Jesus Christ in His presence nga po. Kaya tandaan po natin na
Sinasabi po dito na gumawa tayo ni Lord dahil meron po siyang plano para sa atin. He gives us the desire needed to fulfill that purpose. Kaya 'pag iniisip mong anong plano ni Lord, meron po 'yon. Ang kailangan mo lang gawin, 'di ba, talagang i-desire si Lord sa buhay mo nga po. At ayun po yung una, yung teach us to number our days. Pangalawa naman po, ito naman po yung tinatawag na there's a time for everything. Ayan po, meron talagang oras sa lahat nga po, 'di ba? Tandaan natin na ano, na hindi po natin puwedeng sabihin na baka oras ko na 'to itong kunwari maaga pa lang, bata ka pa lang, hindi po gano'n kundi talagang may perfect timing po ang Panginoon. 'Pag binasa nga po natin yung Ecclesiastes 3, binabanggit po doon yung mga there's a time for everything, a season for every activity under the heaven. Sabi po yan sa verse 1, a time to be born and a time to die, a time to plant and a time to uproot, a time to kill and a time to heal, a time to tear down and a time to build, a time to weep and a time to laugh, a time to mourn and a time to dance, a time to scatter stone and a time to gather them, or at a time to embrace and a time to refrain from embracing, a time to search and a time to give up, a time to keep and a time to throw away, a time to tear and a time to mend, a time to be silent and a time to speak, a time to love and a time to hate, a time for war and a time for peace. What, sabi dito, do workers gain from their toil? I have seen the burden God has laid on the human race. At ito po yung pinakamaganda, yung sa 11. Sabi niya po dito, He has made everything beautiful in its time. He also set eternity in the human heart, yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Na di ba mapapansin po natin na talaga namang wala nga pong talagang hindi po natin alam ano yung plano ng Panginoon, di ba? Pero ang alam lang natin, meron po siyang magandang plano para sa atin. At yan na nga po sa 11, di ba? Yung sasabing He has made everything beautiful in its time. Minsan iniisip po natin na may plano pa rin ba si Lord? May gagawin pa rin po ba siya sa buhay ko? Pero ang totoo, meron po. At kapag nga katulad nga daw po yung alam niyo po yung sa cake nga po 'di ba kapag magbe-bake nga daw po nun 'di ba lahat ng ingredients magkakahalo dun nilagyan ng asukal, ng asin 'di ba parang contrast yung pero 'pag tinikman nga daw po yun 'di ba napakatamis ng buo at saka napakasarap nga daw po ng kakalabasan. Kaya minsan may mga pagkakataon na yung mga time na yun, time na umiiyak ka lang kahapon, ngayon tatawa ka na po 'di ba? Hindi dahil baliw ka po kundi dahil yung iniiyak mo 'di ba kay Lord, pinag-pray mo 'di ba ngayon po kasi tinagunan na ng Panginoon. Kaya po 'di ba may mga pagkakataon na ayan po mga contrasting po yung mga time na yun 'di ba? Kaya minsan ano po pala totoo talaga yung sinasabi na hindi sa lahat ng oras kailangan ka mag-ingay. 'Di ba minsan kailangan ka ring tumahimik 'di ba? Hindi sa lahat ng oras kailangan mo lagi ng kasama. Puwedeng kahit mag-isa ka lang lalo na po 'di ba kung pag-pe-pray nga po, kung mag-pe-pray ka na talagang sinet mo na, "Lord tayo lang po talagang dalawa yung magde-date ngayong araw." 'Di ba? Yung parang mga gano'n pong bagay. Kaya sa lahat ng bagay pong 'yan, napakahalaga nga po na malaman po natin na there's a time for everything po talaga. Hindi sa lahat ng oras, hindi forever mag-aaral ka, 'di ba? Kaya yung mga estudyante dito parang kapag narinig ko nga po sila, 'di ba, pagod na po kaming mag-aral. Parang nahiya naman kaming mga nakatapos sa pag-aaral, 'di ba? Parang parang gusto mong sabihin, "Nag-aral din kami dati, 'di ko naman 'yan sinabi." Pero ang totoo naman talaga may mga times na mapapagod ka naman talaga, may mga times na mahirap 'yun gawin. Pero alam mo ba sobrang saya o alam niyo po ba na napakasaya na nung maka-graduate ka 'di ba, nung yung panahon na nakita mo na itong mga pinaghirapan ko pero natapos 'yun 'di ba po? Kaya alam po natin na there's a time for everything, naintindihan po. Kaya ito na po ang pakinggan niyong mabuti. Kaya meron po diyaan stage of life. Ayan, sabi nga po, ayan sa stages of life, meron po dito iisa-isahin po natin yan. Sabi diyan, life passes us by at shockingly rapid space. Sabi po dito na ang time, ang bilis lang, 'di ba? Nung dati akala lang natin kami nga po 'di ba nung nag-daughter church na talaga kami akala ko lang talaga ang lagi ko naman talagang sinasabi na pastor ano lang po lagi po akong sasama sa inyo ano lang kahit saan po mapunta ang church parang gano'n hanggang makita ko na magka-building na yung church yung mga gano'ng bagay. Pero 'di ba po napakabilis ng panahon na ngayon nag-daughter church na nga po kami. Tapos basta may mga bata nga po na parang dati bata lang 'di ba, sila Faith nga pag titingnan natin 'di ba, baby pa lang yung mga yan, sila Isaiah pero parang makikita niyo parang ang bilis ng panahon na nag 1 year old na agad si Faith 'di ba, magto 2 years old na si Isaiah. Dati yung mga batang ay baby pa lang binubuhat, gumagapang, ngayon naglalakad na hinahabol na ng mga nanay po nila 'di ba, at tatay nila at siyempre ng mga lola at lola, ayan. Kaya po ngayon po diyan po sa stages of life
dito po tayo sa kids. Ayan, sabi nga po ang mga bata 'di ba, ito po yung time na mino-mold sila. Ay hindi, ano lang po, ayan pa rin po sa PowerPoint. Wala po akong nilagay kasi ayan, mino-mold pa po lang po sila sa mga karakter nila, tinuturuan pa po sila, 'di ba po, na tuturuan yung bata o paano kumain, paano yung gagawin sa ganito, 'di ba po? At sinasabi nga din po talaga sa Bible na train up a child in the way they should go and when they are old, 'di ba po? At kapag lumaki na sila, they will not depart from it. Kaya po talaga ito pong mga panahon na 'to na mga bata po talaga sila, ito po yung time na they are learning po talaga sa buhay na talagang wala pa talaga silang kaalam-alam, 'di ba? Unless ituro po natin yung mga bagay-bagay. Kaya nga po ito yung tinuturo po sa amin dati nung sa school po namin, no, just sa nung college kami na parang yung mga bata talagang matututo, lalo na yung mga nagtuturo sa mga grade 1 hanggang grade 3, 'di ba? Talagang kung ano talagang ituro mo diyan, ayun talaga ang pakikinggan nila, kakalakihan po nila yung mga bagay na yon. Pero hindi po 'yan yung pag-aaralan natin. Sabi ko naisip ko lang po yung bagay na at naisip ko po na ang mga bata po talaga napaka-less po ng ano, ng ginagawa nila, tama? Kasi hindi naman po sila nagwo-worry kung anong kakainin nila yung mga baby po ba meron ba nag-aalala na, "Ano kayang tanghalian ko mamaya?" Eh, gatas lang naman po ang iniinom nila, 'di ba? Yung mga gano'ng bagay. Pero ano lang po ginagawa nila, ngangawa lang 'yan, iiyak kapag ano, kapag lahat nga daw po ng ano, 'di ba, lahat ng mga gagawin ng bata, iiyak lang 'yun. 'Di mo alam may poops na ba 'yan sa puwet niya kaya ba 'to umiiyak, nagugutom na ba 'to? Aalamin lahat 'yun ng nanay, sisilipin tapos kakagayan, padededeen, ano bang gagawin sa kanila, 'di ba po? At kapag noting ko sa time na nag 1 to 5 years old na po 'yan, medyo okey na po, 'di ba? Nakakalakad na 'yan, nagsasalita ng paunti-unti. Pero makikita po natin ang mga bata sobrang ano, hindi pa napakadami po talaga nilang oras. Ibig sabihin talagang sila po hindi po sila nag-iisip about sa oras. Hindi nila iniisip na, "Tagal naman ng oras, naiinip na ako." Wala pong gano'n sa mga bata. Basta alam nila 'pag umaga lalaro na sila, 'pag gabi, oh, tulog na 'yon. Hindi rin po sila nag-iisip ng tungkol sa pera kung may pambili pa ba sila ng gatas, pambili ng pagkain o ano man po, 'di ba? At alam niyo po ba na nung naalala ko nga po nung bata ako, elementary po ata yun, ano, feeling bored na bored po talaga ako sa buhay kasi iniisip ko nga napakahalaga ng oras tapos wala akong magawa yung gano'n. Eh, kasi hindi naman po kami na-raise sa Christian family, 'di ba, na parang wala naman kaming simbahang pinupuntahan, wala naman nagtuturo sa'min ng ano, ng kung tungkol sa Panginoon, 'di ba, parang kami sa school lang tapos pag-uwi mo, ayun gano'n lang. Parang naisip ko dati nga po nung naituro sa'min yung stages of life na magiging baby, tapos mag-aano ka, mag-aaral ka ng kinder, ng elementary, high school, college, 'di ba, makaka-graduate, tapos magtatrabaho, mag-aasawa, tapos sabi doon mamamatay na 'pag lolo at lola ka na, 'di ba? Parang naisip ko ang boring naman ng buhay. Pero praise God kasi naging Kristiyano nga po tayo, 'di ba? Naisip natin na ano na, ay ano meron pala, may something pala na na special sa bagay na 'to. Gano'n po. At pagdating naman po ng youth, ito naman po yung nilagay ko, ito naman po yung time na nag-e-explore na po sila. Ayan, talaga namang makikita po natin ang mga kabataan, they have more time. Hindi po talaga totoong wala silang oras kasi nag-aaral pa lang po sila. Sabi nga po dito, 'di ba, sila yung mga mas marami talagang oras po, mas malakas pa, kaya hindi ka magugulat sa energy na meron po sila. Ayan, makikita natin talaga naman na napaka-strong ng mga batang 'yan na talagang todo mag-ingay, 'di ba? Kaya nung kailan po, nung naalala ko po naging meeting sa Putatan, 'di ba nagmi-meeting nga po yung mga youth at saka yung YA, nakabilog sila. Makikita mo talaga dahil ito mga youth 'to, ang ingay po talaga nila. Yung mga YA nagbubulungan na lang kung ano yung usapan po nila, 'di ba? Dun na naisip na nakakapagod na kasing magdaldal, nakakapagod sumigaw-sigaw, yung mga gano'n nga pong bagay. Pero kasi totoo, dahil kabataan pa po sila, marami pa po silang lakas. Kahit naman po nung kabataan ko, alam ko po 'yan, dati nakakapaglakad pa ako sa malayong lugar. Ngayon po, konting lakad lang, pagod na agad, hingal na, yung gano'n po. At sabi nga po dito 'di ba, sila yung mga maraming time na gumala, mag-bonding 'di ba po, yung talagang, "Ay punta tayo ng mall, punta tayo kung saan-saan." 'Di ba, talagang ano pa sa kanila 'yan, na-enjoy pa po nila yung mga bagay na 'yan. "Uy mag-ano tayo, mag-sports tayo, mag-ganito tayo." Enjoy na enjoy po nila yung mga bagay na 'yon. At sabi nga po dito, talagang ano, sila pa yung mga talagang puwede po nga daw po nating
turuan din yung mga kabataan na yun na talagang sana mas malaman po nila yung pinakahalaga po ng oras, ng araw at ng buhay nga po. At sa pangatlo, yung young adults naman po, 'di ba, sila na yung mga ito medyo ano na po, yan po yung mga graduate na sa pag-aaral o mga working na po, mga nagtatrabaho kung hindi man graduate pero nagtatrabaho na. Tapos na po sila sa mga pa-cute-cute na era, 'di ba? Tapos na sila sa mga ano crush-crush, 'di ba? Parang hindi na yun yung ano nila, yung focus nila unlike sa mga kabataan, milyon yung mga crush, 'di ba? Bawat building merong crush yung mga gano'n. Pero sa mga ganyan pong edad, seryoso na 'yan, talagang time na 'yan para mag-asawa na sila, time na para seryosohin yung mga bagay nga daw po. Hindi na sila yung makikita mong nagjo-joke around, 'di ba, yung laging puro joke na lang yung ginagawa sa buhay. Kasi ang totoo, sila na po yung mga tao na yung oras po nila nakaset na po doon sa ano, sa pagtatrabaho nila na talagang hindi na po sila yung imbes na igagala nila, minsan nga daw po ipapahinga na lang nila kasi galing silang trabaho. At sabi nga po dito at yung last naman po, yung adult naman po, ito talaga ang pinakamas talaga pong masasabi na po nating walang pahinga, sila po talaga yon. Kasi may mga anak na po sila, may naasikasong asawa, 'di ba po? At sabi po dito minsan kaya nga po sa church, 'di ba, yung sinasabing Sunday na lang po kayo makakapagpahinga, parang Sunday na po kayo hindi kayo magiging nanay at tatay para paglutuan yung mga anak niyo, 'di ba po? Parang dun ma-e-enjoy niyo po yun. Kaya praise God kasi meron nga pong church, 'di ba, na parang nare-refresh nga rin po sila. At dito na rin po yung time na mas talagang hindi naman na talaga hindi na po sila pabata, 'di ba? Hindi na po sila gano'n kalakas unlike po nung mga kabataan nila. Kaya makikita po natin sa stages of life, meron pong there's a time for everything. Malalaman po natin na talagang mapapansin natin na habang tumatanda, mas lumalaki ang ginagawa. Sabi diyan, mas dumadami ang pasanin sa buhay or yung iniintindi nga po yung responsibilidad nga po. At sabi po diyan, at the same time, ito na rin po yung time na nag-e-evaluate na rin po sila. Habang tumatanda, mare-realize mo na ano ba naman tong yung mga batang batang isip ay parang yung sabi nga po batang away, yung mga pangbata lang yan na mga away, di na dapat tayo nakikigulo sa mga ganyan. Yung makikita po natin na talagang mas natututo na po sila sa mga bagay-bagay. Habang tumatanda po ang tao, malalaman niyang di na ako para makipagmatigasan pa sa ganitong bagay kasi tumatanda na nga po sila. Nagkakaisip na sila na nasasayang ang oras kung ganun lang sila ng ganun. Unlike ng yung mga kabataan, di ba, makikita po natin yan, away sa ganito, ano sa ganyan, di natin batiyan yung mga ganun. Pero pag tumanda na po, parang minsan dapat wala na talagang time sa mga gano'n pong bagay. Kaya nga po dito makikita po natin na kaya ang mare-realize nga daw po natin dito na yung mga kabataan talaga dapat daw po talaga sila yung ano, sila yung sanang laging nasa church, sila yung sana pong maraming time kasi ang katotohanan habang nag-aaral pa lang po sila, 'di ba, Monday to Friday lang naman po ang pasok nila. At the same time, yung oras din po nila sa pag-aaral limited lang po talaga 'yan. Pero may mga pagkakataon nga pong nakakalungkot isipin, 'di ba, na kahit sa school pinapagod sila ng mga assignment nila, ang daming mga pinapagawa nga po sa kanila, 'di ba, na sana yung sinasabi nga po sa Bible na, "Remember your Creator in the days of your youth," at sinasabi din nun na i-enjoy po nila yung buhay nila sa ano, sa Panginoon nga po, 'di ba? Kasi ang totoo hindi na po sila babata pa ulit kundi tatanda na sila at habang tumatanda mas tumataas po ang responsibility. Yung mga bata po talaga yung mga bata at kabataan sila po yung talagang puwede sanang makita natin na laman ng church. Katulad nga po nung dati nung panahon nga rin po namin na talagang ang makikita po talaga dun sa church puro mga kabataan. Kasi ito po talaga yung hindi magsasabing maglalaba po kasi ako, magtrabaho po kasi ako, 'di ba? Hindi po gano'n, Pero ngayon po talagang yung pag-aaral yung inaano sa kanila. Kaya nga po nung kailan nung nakita ko po si Ella tsaka si Andrea nung Friday, sabi ko po talaga sa kanila na yung kaaway talaga ano, kung sinasabi na kung hindi ka niya matukso na magkasala, kunwari kahit ano pang gawin mo, talagang mabait naman talaga 'tong batang 'to, 'di ba? Ang gagawin na lang po niya nung kaaway gagawin ka niyang busy. Nang sa gayon kahit Sunday may practice ang sa school, gagawin mo pa rin na mag-practice, 'di ba? Pero sinabi ko po sa kanila na siyempre mag-stand kayo, 'di ba? Na parang huwag niyong hayaan na talaga yung kaaway isahan tayo, 'di ba? Kung practice yan ng Sunday, 'di mag-practice sila. Basta ikaw unahin mo si Lord at si Lord ang bahala sa mga bagay na yon. Kaya nga po 'di ba ta's pagdating nga po ng young adult na sila 'di ba parang minsan 'pag 'di po kasi natin na-enjoy yung kabataan natin, 'di tayo umattend ng BBS, ng GBS, ng discipleship, ng care group, 'di ba? 'Pag tumanda ka maiinggit ka na, "Sana gumaya sumali pala ako no'n dati."
Kaya ngayon na working ka na, gusto mo pang sumali, 'di ba? Ang totoo, may responsibility ka na na gawin mo yung pagtatrabaho mo ng ganito kasi 8 hours talaga wala kang oras do'n. Kaya nga minsan ine-expect lang po sila prayer meeting kasi 5:00 uwi nila, 'di ba? 6:00 yung prayer meeting. Kaya nga po, basta yung mga gano'n pong bagay. Ta's 'pag adult ka na rin talaga, hindi mo na puwedeng sabihin na, "Sali po kami diyan, sa fellowship po, yung outdoor fellowship sali po kami diyan," 'di ba? Kaya talagang hindi kasi may anak na silang aasikasuhin, may pamilya talaga, 'di ba? Yung mga gano'n pong bagay. Kaya 'wag po tayong excited sa mga kabataan, 'wag kang excited na magtrabaho kasi darating ka rin diyan. Magiging adult ka rin, 'wag kang mag-alala, magtatrabaho ka talaga kasi hindi ka naman, laging bata. 'Wag kang excited na mag-jowa, 'di ba? Hangga't sinasabing, "Oh, 'wag mo muna i-focus kasi bata ka pa, eh." Para nang sa gayon hindi maraming heartbreaks, 'di ba po? Yung parang ang kulit-kulit mo, pasaway ka, 'di ba? Kaya 'pag bago ka pa magtrabaho, 'di ba, parang kung sino-sino na ang mga naging jowa mo. 'Di ba, bago ka pa makakuha ng mga pang-asawa mo talaga. Kaya habang kabataan ka, i-enjoy mo ang iyong kabataan at ayan po, kaya makikita natin diyan na meron po talagang time sa bawat panahon. Kaya po, nawa ma-gets po natin 'tong lahat. Kaya sabi nga rin po diyan na, "There's a time for every matter in life." Sabi dito, ine-explain ito na because God has a reason and a time for all things, people may be ignorant of God's timing. Minsan 'di ba, dahil meron naman talaga tayong timing, naiisip natin na baka hindi pa ito ang time ko, baka next time pa. Pero totoo, meron talagang binibigay si Lord. You always need to ask lang po. At sabi nga po dito, 'di ba, you need to enjoy life in the present, 'di ba? Ano yung present time mo ngayon, enjoy mo 'yan. Ito po, para po 'to sa mga Christian talaga. Hindi yung sinasabing, buhay ko 'to, i-enjoy ko sarili kong buhay, wag niyo ko pakialaman. Hindi po gano'n. At sabi rin po dito, 'di ba, na tandaan niyo pong palagi na meron pong time for everything. Next naman po, pangatlo na po tayo, redeeming the time. Ito, yung sasabi nga po sa Bible kasi, 'di ba, na sabi po diyan sa redeeming the time, dahil sabi sige po, sa next sabi niya, "See then that ye walk circumspectly, not as fools but as wise, redeeming the time because the days are evil." Ang panahon po talaga natin ngayon ay hindi na po talaga gumaganda ng gumaganda. Kung makikita po natin talaga na ang mga tao talaga, makikita natin na na, pa-worse na talaga ng pa-worse. Parang kahit nga po 'pag tumitingin ka sa social media, 'di ba, grabe, parang magfe-Facebook ka lang pero ang dami mong mga kasalanang makikita doon. Ang dami mong makikita sa Facebook, nagmumurahan yung mga tao, sa Facebook makikita mo yung mga basta lahat na lang po ng parang kahalayan, karumal-dumal na mga ganap, 'di ba? Parang makikita po natin sa panahon na po natin ngayon na parang kung hindi po tayo talaga hindi tayo gagamitin wisely yung mga time natin, parang talagang masasabi mong parang maiisip mo na, "Sana hindi ko sinayang yung oras at araw ko." Kaya nga po sa number 1 diyaan, sa redeeming the time, sabi po dito, it reflect ayan, sa next po, ayan na, reflect on the brevity of life and the length of eternity. Na talagang masasabi po kasi dito na na yung sinasabi nga po na na napakaikli ng buhay, 'di ba po? At sinasabi diyaan na talagang ang pinakamahaba, yung longer na iaano mo talaga sa buhay mo kapag dating na po natin ng langit, kapag nakasama na po natin ang Diyos. Kaya nawa po hindi natin sayangin ang buhay po natin. Sa number 2 naman po, sabi dito, realize the uncertainty of tomorrow. Ayan po pala yun. Ayan, realize of the uncertainty of tomorrow. Yung sinasabi nga po na hindi talaga natin masabi ang kinabukasan. Hindi po natin masabi ang bukas kung buhay ka pa ba kinabukasan, may hininga ka pa ba, 'di ba? Kaya nga po yung sinasabi dito nung author na na binasa ko about dito sa about life, nasabi niya po doon na parang mamuhay ka, na parang alam mo yung mawawala ka na bukas kaya dapat mabuhay ka ngayon na maayos ka sa lahat, na mabuhay ka ngayon na ayos ka sa Panginoon, 'di ba? Na talagang na-enjoy mo yung buhay mo sa Panginoon, hindi po sa kung ano-anong bagay na wala naman pong ikakadagdag sa buhay natin para po kay Lord. At pangatlo, sabi diyan, remember, time is your most precious possession. Na napakahalaga ng oras. Sabi nga po, hindi money hindi pera. Kahit nga po yung mga mayayaman, 'di ba? Hindi naman po nila sinasabi nung nagkapera kami, ang saya namin. Pero ang totoo, yung na-cherish mong time, yung time na ini-spend mo sa mga kamag-anak mo, kapamilya, ka-churchmate, 'di ba? Ayun po yung pinaka-precious sa lahat. Yung masasabi mong, we thank the Lord kasi talaga namang pinahalagahan natin ang bawat isa po. At pang-apat, sabi po diyan, learn to say no. Ano po yung learn to say no? Ito yung mga pagkakataon na kung hindi naman importante yung bagay na yun, say no. Yung parang pag sinabi yun ng classmate mo, tara, ano tayo? Gala tayo, Sunday yun, 'di ba? Say no, 'di ba? Sabi po kasi dito, pag nag-yes ka daw po sa isang bagay,
parang inano mo, yung parang ini-skip mo yung best na bagay na dapat ayun yung yes mo, pero nakapag-no ka na dun sa isang bagay na yun kasi nakapag-yes ka sa ano lang, good lang, okay lang para sa'yo, 'di ba po? Kaya tandaan po natin na napakaikli ng buhay, kaya ang gawin po natin palagi na yung malaman po natin yung ano ba ang pinakaimportante nga po sa lahat. Sabi dito, "It matters how we use our time," sa next po diyaan, "because ang time ultimately, our time is a gospel issue." Tandaan niyo po yan ha, our time is a gospel issue. Ang katotohanan, ang buhay po natin ay para kay Lord, ang buhay po natin ay laan para lang po sa Kanya. Hindi po to buhay na kung saan, kung saan mo gustong gawin po, di ba? Na parang, okay lang yung buhay ko, ano lang to, mag-go with the flow lang ako. Hindi po. Ang buhay po talaga, masaya to, di ba? Sa piling nga po ni Lord, sa kalooban ni Lord, di ba po? At sabi yan, how will you use your time for the gospel? Ayan, paano mo ginagamit ang oras mo? At sabi nga po, we seize every opportunity and use it for God's glory. Tandaan po natin na lahat ng mga pwede nating gamitin, gawin para sa Panginoon, para sa kaluluwalhati ng Diyos, gawin nga daw po natin. And make sure they align with God's will. Na kung saan ano ang kalooban ni Lord, ayun po yung gawin mo. Nang sa gayon, ma-avoid daw po natin yung mga emptiness. Na kung saan, sinasabi po kasi ito parang sa time natin, di ba, naisip natin na ang katotohanan po, parating na po si Lord. Di ba? Kaya ang tanong ko po sa inyo, pinapahalagan pa rin po ba natin ang oras natin para sa Panginoon? Parating na si Lord pero todo habol na po tayo sa mga natin, mga mithiin po natin sa buhay na ang totoo naman talaga, mithiin din yun ni Lord. Kung best po yung mithiin mo sa buhay, talagang best din po talaga ang gusto ni Lord sa buhay po natin. At sabi nga po, di ba, yung mga estudyante, sinasabi dito na parating na si Lord pero todo habol ka pa rin ba sa grades mo na sana with honor ka? Minsan napapa-question nga po ako sa mga tao na, oo, parang in-approve ka, in-flip ka ng mga tao, may reward ka sa lupa. Kasi natuwa sila na, with honor to, ang galing nito sa trabaho, ang galing nito sa ganitong bagay. Pero si Lord kaya po, pag inisip natin, masaya kaya si Lord na marami ba tayong time sa Kanya? Mas masaya po sana, di ba, yung with honor ka sa school, the best yung nagagawa mo. At the same time, the best ka din pagdating po sa church, di ba? Yung sinasabi nga po dito, meron kasing akong mga sinulat dito na todo habol ka ng grades na with honor, pero kay Lord okay lang na wag umattend sa mga gawain. Ayaw umabsent sa school kasi sayang daw yung grades, pero hindi nanghinayang na i-miss out po ang gawain para kay Lord. Okay lang mag-practice hanggang gabi, kahit 11 PM pa yan o gumala sa labas ng kahit anong oras, pero pagdating ng para sa Panginoon, yung prayer meeting nga po, 'di ba, ilang oras lang pero naiinip pa, 'di ba? Okay lang gumastos ng malaki, pero kapag magbibigay para sa Panginoon, napapaisip pa kung ibibigay ba para kay Lord. Yung mga gano'n pong bagay, okay lang na ma-late sa church, pero sa work o sa school, hindi naman nale-late, 'di ba po? Na parang gano'n po ba yung buhay, 'di ba po? Parang isipin po natin yung oras po ba natin, are we using it productively at saka po talaga for the Lord po ba? Kaya ito nga po yung sinasabi na tandaan po natin na na dapat lagi tayong yung oras natin naiisip natin na mahalaga 'to, 'wag natin 'tong sayangin para nga po sa Panginoon. Isipin natin na lahat po ng ginagawa kasi natin para kay Lord, ito lang po talaga ang magla-last. Lagi niyo pong isipin na meron po diyan nakalagay, "As Christian, we should live like we're dying and pursue all God has given us to do while we have time." Na sinasabi po yan, everything done for Christ on earth earns eternal rewards. Na lahat mo ng ginawa mo sa lupa, na ginawa mo para kay Lord, it will earn eternal rewards. So parang isipin mo na para kang Kristiyano, 'di ba, na iniisip mong mamamatay ka rin, kaya isipin mo dapat mabuhay o mamatay, kay Kristo ka. Mabuhay o mamatay, mabuhay man ako ngayon, maglilingkod pa rin ako kay Lord. Kung papatayin man nila ako sa paglilingkod ko sa Panginoon, at least kay Lord pa din ako naglingkod. Yung mga gano'n pong bagay. At alam niyo po kasi ang kaaway, gusto niya po sirain yung buhay natin. Gusto niya po agawin oras po natin, di ba po? Kaya isa nga po sa mga napanood ko yung preaching po ni Pastor Vlad Sabchuk, kung napanood niyo po yun, yung about po sa yung danger nga po ng social media, 'di ba, na parang talagang katotohanan yung meron nga po dun sabi niya, "Addict ka na ba sa social media?" Meron siyang 10 dun, panoorin niyo na lang po. 'Pag na-perfect niyo yung 10 yun, naku, ibig sabihin addict na po kayo sa social media, 'di ba? May pagkakataon iniisip natin babasa akong Bible, pero chineck mo muna cellphone mo baka may message,
maya-maya nalimutan mo na magbasa ng Bible, 'di ba po? Nag-scroll ka na sa cellphone mo. Kaya nga po nagtuturo talaga siyang magkaroon nga po talaga tayo ng talagang digital detox na kung saan fasting ka diyan sa mga social media na 'yan. Tapos i-start mo yung araw mo na nagde-devotion nga po kay Lord, hindi with your cellphone, 'di ba? Tapos naman tapos ano, sabi nga po magkaroon ka ng screen time limits, ayun nga po. At sinasabi rito na i-prioritize mo yung real life. Ang katotohanan talaga, ang totoong buhay, ikaw po yan, hindi po yung social media. Hindi po yung nakikita mo sa post sa Facebook, sa IG, ano man po ang meron kayo, di ba, na social media, hindi po yan ang totoong buhay. Ang totoong buhay, yung araw-araw na ginagawa mo po. Kaya nga po sabi nito, make your life purposeful, na kung saan kagamit-gamit para kay Lord at talagang kaaya-aya sa harapan po ng Panginoon. Kaya po sa next po diyan, ito nga po 'di ba yung ano, yung sa last na po ba siya? Ayan, yung sasabi nga pong only one life will soon be passed, only what's done for Christ will last. Ang katotohanan po talaga, ayaw niyo man po at hindi, 'di ba? Lahat lang po ng ginawa niyo para kay Lord, ayun lang po yung magla-last. Hindi naman pagdating niyo po ng langit, hindi naman tatanungin, "O ikaw ba ano?" Yung estudyante tatanungin, "Ikaw ba ano ka ba? With honor ka ba sa school niya?" Gano'n po ba yung tanong ni Lord, 'di ba? Hindi naman po. Sa mga nagtatrabaho, "Ikaw ba ano, 10 digits ba yung sahod mo?" 'Di ba? Hindi naman po yun yung tanong ni Lord, eh. Ano yung mga ginawa mo para sa akin nung nabubuhay ka pa sa lupa, 'di ba? Ano, tinanggap mo ba si Lord, 'di ba? At ayun lang po talaga yung Magulat po tayo na ang katotohanan talaga, dapat ang buhay natin pinapagamit po natin para sa Panginoon. Kaya ayun lamang po, to God be the glory po.